Tuburan sa panalangin. Kini nga programa gimugna sa East Coast Gospel Mission. Alas 6 hangtod alas 6:30 matag adlaw. Aron ikaw matabangan nga maangkon ang tinuod nga kalipay, katagbawan ug kasiguruhan sa kinabuhi ug nga kahatagan sa kasulbaran ang naghingapin nga mga kabalaka, problema, mga pangutana nga sa dugay ng panahon nakahasol pag-ayo kanimo. Busa paminaw ug sa Dios ikaw panalanginan. Maayong adlaw na usab sa tanan. Salamat sa Dios sa oportunidad na usab karon nga iyang gihatag kanato nga makapadayon kita sa atong buluhaton og standby. Pipila lang ka mga minuto ako makapakiguban alang sa padayon nato nga pagpamalandong. Magaampo na kita. Kanimo Dios nga langit non, once again salamat sa oportunidad karon nga diin gi-allow nimo nga ma-enjoy namo Ginoo ang lugway sa kinabuhi, ang pag-preserve nimo sa matag usa, labi na sa tanan naga-follow, nagapaminaw karon. I pray, O God, that your holy word may become a blessing to all of us. Samtang magapamalandong kami niini. I-bless Ginoong tanan nagapaminaw niini nga stasyonan sa radyo, at the same time sa tanan mga Facebook friends o ang tanan naka-follow niini Facebook page o ang maka-scan niini diha sa YouTube channel. Lord God, I pray nga ikaw magapakamay ka namo. This I pray in Jesus' name. Amen. Usa na usab ka oportunidad nga gihatag sa Dios kanatong tanan nga diin kita makadangop diha kaniya, not only sa atong personal private prayer or devotion but also sa ato nga public online devotion. And mga pahasubo, no, first of all sa family Vega, sa gibilin nga pamilya ni Nong Manny Vega, usa sa mga tao nga naging close sa ako ang kinabuhi og sa akong family, og I know nga naa ka mo karon sa kasub-anan gumikan sa pagpanaw ni Nong Manny, pero anyway someday magkita ay kita dito sa iyahang gingharian. O ginaot pa nga ang pulong sa Ginoo karon nga atong mapamlandungan, magahatag kanato og dugang nga pagdasig, pagpahinumdom kanato sa mga nararapat nato nga pagkinabuhi in response ni ining mga sitwasyon sa atong kapanahonan karon. Padayon nato pagatan-an higala ang pagpamalandong. If anxiety strikes, what shall we do? Aniya kita sa part 3 sa atong pagpamalandong. As Christian, we can approach the problem of anxiety. Ayaw huna-huna nga dili nato kinikaya tubangon o dili nato wala tay mahimo niini tungod kay ang naa kitay Dios nga motabang kanato nga makasurvive, malampasan nato whatever nga mga worries nga mag-abot sa atong kinabuhi, mga sitwasyon nga usahay daw dili nato kaya mapasaan. Of course, kung kita lang di nato kaya, but remember we have God. Ana kitay Dios nga arang nato nga maduulan, madangpan anytime, anywhere. Sa bisang unsa pan nga sitwasyon sa atong kinabuhi. In overcoming the problem, padayon nato pagpamalandong sa atong atubangon ang mga sitwasyon sa atong kinabuhi, ato nga nakaplagan, natun-an sa milabay nga pagtuon by trusting God. We can overcome problem or situations sa atong kinabuhi, anxiety, mga kabalakas ng kinabuhi, number 1, by trusting God. So, ikaduha, by reading the Bible. Pagbasa og Bible. Dili nato makaplagan ang mga tubag, mga challenges, mga comfort kung dili Biblia ang atong pagbasahon. Ang Biblia mao ang makita nato nga helpful kaayo nga balasahon nga magatabang kanato sa panahon nga naa kita niining mga sitwasyon. Ikatulo nga atong natun-an, being realistic. Be real. Ayaw huna-hunaan ang tanang problema kaya nato solbaron, ma-erase, makorek ang mga kamalian. I don't think that. Ngano man, in reality, daghan mga sitwasyon sa kinabuhi nga dili gyud gi-allow sa Dios nga masulbad nato.
and only God nga makahimo ni ana. Ang ikaupat nga atong tutukan karon, being flexible, no? Kinahanglan maging flexible kita sa sitwasyon sa atong kinabuhi. Kabalo kita magkinabuhi whatever situation we have. Ato nga ipahaom ang atong kinabuhi. And I do believe nga ang atong Dios kaya niya himuon kana ma-materialize kana panahon nga magdangop kita diha kaniya. Flexible means able to be bent easily without breaking or being pliable. No? Mao kana siya. Kung imong tan-aon ang kinabuhi ni Apostol Pablo, mao kini siya ang iyang pagkinabuhi. Naging flexible si Apostol Pablo, kaya niya magkinabuhi sa bisan unsa nga sitwasyon nga nag-abot siyang kinabuhi, no? Mao kini siya, kung maging flexible kita sa mga sitwasyon sa kinabuhi, makakinabuhi kita, muhaom kita sa bisan unsang sitwasyon nga nag-abot kanato. Hinumdumon nato that change is unavoidable. We have got to be resilient, adaptable, adjustable. No? O kana siya, ingon ni Apostol Pablo din sa Philippians chapter 4, verse number 11. And siya, I am not saying this because I am in any need, for I have learned to be content in whatever situation I am in. Huh? So, makita nato ang kinaiya ni Apostol Pablo sa nagkinabuhi siya. O ato makita ang iyahang usa si iyahang strength nga naging flexible si Apostol Pablo. Kung unsang situation nga naa kaniya, makakinabuhi siya with sa situation nga presently anaa kaniya. Ingon sa verse number 12, I know how to be humble, and I know how to prosper. In each and every situation, I have learned the secret of being full and of going hungry, of having too much and of having too little. So ato makita din higala kung unsang klase nga pagkatao si Apostol Pablo. Na mga teorya nga si Apostol Pablo, dili siya tao nga naas pinakaubos o panginabuhi. No? Kung imong tan-aw higala, of course, explainable siya. Tungod kay si Apostol Pablo, usa siya ka Pharisee. So, usa ka siya sa mga tao nga anaay kaya during his time. Pero, because of Christ, natutunan niya na naka-learn siya sa pagkinabuhi kung unsa ang sitwasyon nga naa kaniya. No? Pwede siya magkinabuhi nga naa sa kanang humiliated nga klaseng kinabuhi, nga sa kawalan doon. Pwede po siya magkinabuhi nga naa sa kabugana. But pasabot, flexible si Apostol Pablo. No? Under stress, if we can't bend, we will surely break. Mao kana ang principle. Now, kung ang usa ka kinaiya sa tao dili siya ma-bed, ay sigurado mulugti gid siya, no? Mubigay siya panahon nga moabot ang grabe nga stress sa kinabuhi. Therefore, challenge gikan kay Apostol Pablo nga nagkinabuhi si Apostol Pablo, maong imong i-trace up ang iyang pagkinabuhi hangtod jud nga gikuha siya sa Ginoo. Ang iyang pagpangalagad sa Ginoo nagapadayon, wala nagpasabot nga wa siya problema, wa siya mga bad situations sa kinabuhi nga naanderguhan, but daghan kaayo pero nakalampas siya gumikan kay na katunan na learn ni Apostol Pablo paano magkinabuhi nga flexible o mao kini siya atong makaplagan, no? Kung anaa sa to nga mga kinabuhi ang stress, unsa nga sitwasyon anaa kita karon, we should learn how to trust God and respond ni ana nga maong mga stress or stress sa atong pagkinabuhi, no? Our faith must be in Him who changes not. Ang ato trust, ang ato pagsalig, siguraduhon nato nga ato gyud first nga na-attribute niya sa Ginoo.
Kay once nga dili diha sa Ginoo atong trust, sigurado matandog gid kita o posible nga maanod kita sa bulog baha sa sitwasyon sa kinabuhi. Huh? There are some changes we ought to resist without compromise. Wisdom can tell us when to change and when to hold our ground. Kung ang ato hinumdumon higala, kung nakaposes kita ni anang wisdom, godly wisdom, kung rooted and grounded kita sa Bible, makakaya kita, maging able kita magkinabuhi, whatever situation we have, pwede kita muhaom ni ana. Maging flexible kita. Mas dako ang tsansa nga maging flexible kita if we know well sa Bible. Kabalo kita asa ta pwede mag-change, kabalo kita asa ta mo barog nga di gyud matandog. Mao kana siya ang wisdom kung ana kita kaalam sa Ginoo. Ikalima, focus on the good cares. Focus ka sa mga maayo nga mga dapat asikasuhon sa kinabuhi. Kanang tagaag pansin ba? Usahay manggod ang ato matagaag pansin katong mga butang nga wala meaningless, no? Wala nonsense nga mga butang. Diha nato gi-focus ang atong attention, ang atong interest instead of focusing it on God sa pagpangalagad diha kaniya. Ang ato na hinon ma-focus mao katong mga butang nga nonsense, wala ikatahatag nga maayo, dili makatabang sa kaayuhan, kundi makadaot pa hinuon, usahay ang tao matintal ni ana. Now, focusing on the good cares is minimizing the unnecessary ones. Kung makabalo kita unsa man gyud ang good nga mga asikasuhon, maayo nga mga sitwasyon sa kinabuhi, kung unsa ang atong focus, kung maayo atong gina-focus, ma-minimize o makalimtan nato ng mga walay hinungdan nga mga butang. Instead of focusing sa mga unnecessary things, focus on God. Focus on serving diha sa Ginoo. Now, in the Bible, cares can be either good or bad. Duha lang kabutang ang gina-care nato sa atong kinabuhi, either good things or bad things in life. Atong makita ang example ini is ang good cares dinhi sa 2 Corinthians chapter 11 verse number 28 atong mabasa. Ingon si Apostol Pablo, "Besides everything else, I have a daily burden because of my anxiety about all the churches." So kung imong tan-aw ni Gala, mapansin nimo ang anxiety or ang worriness nga naa ni Apostol Pablo dili para siyang sariling kapakanan o sa iyang sarili, kundi para sa buluhaton sa Ginoo. Ang iyang kanunay ginahandom, gidamgo, mga desires ang kinabuhi, ang iyang interest sa pagkinabuhi na adiha sa pagtanom og iglesia, pagbuhat sa mga buluhaton, whatever be the cost. So ato makita nga si Apostol Pablo, ginamin jud niya ang pagpangalagad niya sa Ginoo. Dili ang iyang sarili kapakanan o iyang gusto ang iyang ginadlantaw, but paano nga ang buluhaton sa Ginoo mapalambo o mapadayon pinaagi sa pagpagamit niya sa iyang kinabuhi diha sa Ginoo. Ingon sa Philippians 2:20, usa sa gisulti usab ni Apostol Pablo, ingon siya, "For I have no man like-minded who will naturally care for your state." Not only si Apostol Pablo ba, sa iyang disipulo nga nagka-possess usab og pariho nga pag-atiman, pariho nga pagbati alang sa katawhan sa Ginoo. So ato makita nga ang mga disipulo ni Apostol Pablo nagpossess usab ni ining klase nga kinaiyahan, selfless kind of attitude nga nagkuha usab ni Apostol Pablo gikan kay Ginoong Hesus. Ato makita nga nagkinabuhi si Apostol Pablo in sa klaseng pagkinabuhi nga anaa si Kristo. O ingon man ang iyang mga followers,
ang mga disipulo niya, ang iyang mga na-disciple diya sa pagtuo, na kinabuhi usab susama sa iyang pagkinabuhi, like sa kay Timothy o sa kay Titus. Do, of course, dili man pud sila perfect, o sa uban pa nga naga-follow kaniya, nga nagkaroon usab og parihong hunahuna ang paglantaw sa welfare alang sa kinatibuk-an nga bulaton. Dili lang naka-focus sa four corners diha sa iyahang nahimutangan, but worldwide nga pagtan-aw, handom, focus para sa pagbuhat sa bulaton. Makita po nato ang mga bad cares. Sumala din sa Matthew chapter 13 verse 22, nagisulti mismo ni Ginoong Hesus unsa ingon niya dinhi. He also that receives seed among the thorns is he that heareth the word, and the care of this world, and the deceitfulness of riches choke the word, and he becometh unfruitful. So kung imong tan-aw na kung naay ginatawag good cares, naapoy mga bad cares. Og ang bad cares na diha sa pag-focus alone diha sa mga kalibutanon nga mga interest sa pagkinabuhi. O ang nahitabo na pabayaan, nakalimtan, o nawala ang pag-atiman sa mga buluhaton na iya sa Ginoo, instead of focusing on God. So ato makita igala ang summary is that naging unfruitful ang pagkinabuhi. Wala na nagpagamit diha sa Ginoo tungod sa mga worldly cares nga naa sa iyahang kinabuhi. Ingon sa Philippians chapter 4 verse number 6, be careful for nothing, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving let your requests be made known unto God. So ato makita dinhi nga instead of focusing on the unnecessary things in life, let's be focused on prayer, na our supplication, our thanksgiving, and our service to God. O uban sa malipayon nga kasing-kasing, lig-on nga pagtuo, nagapanugyan diha sa Ginoo. Ingon pa sa 1 Peter chapter 5 verse 7, ingon ni Apostle Peter, casting all your care upon Him, for He careth for you. Ato makita dinhi nga si Apostle Peter nakasabot pod siya maayo kung unsa nga klase nga pag-alagad nga dapat atong i-offer niya sa Ginoo. While serving God, ang mga unnecessary nga mga cares in life, itong yan diya sa Ginoo. O mag-focus diya sa pagbuhat sa mga butang nga maka-contribute, makatabang para sa buluhaton sa Ginoo, instead of focusing sa personal nga mga desire sa kinabuhi. We tend to become distracted by many relatively unimportant cares and don't care enough about the things we ought to. Instead nga ang mga maayong butang katong katubitawng nagahatag og glory, naka-focus diya sa buluhaton sa Ginoo, paano mapalambo, paano maka-move on. Instead, naka-focus sa mga walay importante o dili makatabang, unhealthy nga mga butang sa pagkinabuhi. Mo nag-ingon niya dinhi sa Matthew 13 verse 22, he also that received seed among the thorns is he that heareth the word, and the care of this world, and the deceitfulness of riches choke the word, and he becometh unfruitful. Ang mahitabo lang sa mga bad cares in life is to make somebody or someone unfruitful. Okay? So, kumusta karon imong pagkinabuhi gala? Naging fruitful pa ba ka sa imong pagpangalagad sa Ginoo, or nagkapuliki na lang kag atiman sa mga unnecessary things in life nga nakapugong hinuon, nakabalda sa imong
pagpadayon diha sa pagbuhat sa buluhaton, pagpanglagad nimo sa Ginoo. When the mind is distracted by many pursuits, it derives but little benefit from any of them. Okay? Hinumdum mo na to, nga kung ma-divert atong interest, atong attention, instead of focusing on the ministry sa mga ginalantaw, no? Ingon nga Kristohanon, gina-look forward, ma-distract, gumikan sa mga unnecessary things na naa sa palibot. No? Really, only one thing is necessary. Nag-remind si Ginoong Jesus, isa lang kabutang ang necessary. Nga unta ang pagkinabuhi na to, sa tanang buhaton, sa tanang plano, always focusing on God. Huh? So, kung imong tan-aw ni Gala, sa iyang pagkinabuhi ni Apostle Pablo, ingon siya din sa Matthew chapter 6 verse 33, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Huh? So, klaro ang gisulti sa pulong sa Ginoo. Si Ginoong Jesus nagsulti siya nga diha sa tanang butang, diha sa tanan natong buhaton, ang period ni ana mao ang kaymayaan, glory para sa kaymayaan o handom diha sa Ginoo. Kumusta karon ang imong mga plano higala? Ang imong mga ginapaningkamutan, ang interest sa imong pagkinabuhi karon. Kumusta? Para kang kinsa? Asa nimo gina-offer ang imong mga paghago? Asa nimo gina-offer ang imong mga plano? Or para kang kinsa ang imong mga desire sa kinabuhi? Para ba sa Ginoo or basig para ra sa imong sarili o sa imong pamilya? Hinumdum mo na ito igala that this world is not our home. Kaning kalibutan na dili mao ang atong final nga Pinoy-anan. Biyaan ra nato kining tanan busa. Sumala sa makayan nato. Sa makayan nimo higala. Buhata ang pinaka-best nimo para makasunod ka, makabuhat ka, makatabang ka, makakontribute ka para sa kingdom sa Ginoo. Kini nga oportunidad sa pagpangalagad nato sa Ginoo, makaparticipate kita sa tanang klaseng ministry diha sa iglesia. Mulabay lamang kini ug dili kini hangtod-hangtod. And siguro kung dugay pa moabot ang Ginoo, ang atong tsansa pod sa pagpangalagad, atong turno sa pagpangalagad, mahuman ra pod kini. Believe me, ang pulong sa Ginoo nagasulti ka nato nga ang opportunity once lang kini moabot ka nato. Pag dili nimo mag-grab ang opportunity, ay mawala ka na sa iya. Di na magbalik. Busa, kung unsa ka karon, unsang opportunity nga naa gihatag sa Ginoo aron makaserve ka sa Ginoo, grab that opportunity. Pangalagad sa Ginoo tinarong. No? Instead nga ang imong interest, ang imong nga gikabalak-an, imong gikagul-an, naa sa imong personal lang kinabuhi, i-appeal sa imong mga kabalaka ang mga butang nga magahatag o makakontribute o kalambuan alang sa buluhaton sa Ginoo, instead of focusing on unnecessary things in life. Higala hinaot pa nga ang pulong sa Ginoo karon, nagapahinomdom usab diha kanimo o padayon sa pag-alagad sa Ginoo, pagsunod diha sa mga pulong sa Ginoo, pag-apply sa mga biblical principles every now and then nga imong mabasahan diha sa Bible, madunggan sa mga preachers o imuhang nasabtan. I-learn ang mga lesson para sa ikaayo o magatubo ikaw, magatubo ako into Christ likeness. May God bless His word sa atong mga kasing-kasing.